What's up sa inyo mga kapoltry? Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back dito sa ating backyard farm. So for today's vlog mga kapoltries, madami tayong gagawin. Sa video na to, madami tayong activities na gagawin dito sa ating backyard farm. Una dyan is pagpapaligo ng mga breeders natin. So kung mapapansin nyo, medyo madudungis na yung mga yan kasi nga syempre nakawala sila for a long time. So ngayon papaliguan natin sila para presko sa katawan, mamatay yung mga kuto at lumaki pang masisigla yung mga breeders natin. So pangalawa natin gagawin is kukolektahin natin yung mga eggs ng mga Rhode Island Red natin dahil di ba nakakawala sila lately. So kung saan sila ng itlog sa mga puga na yan, so mangolekta tayo ng eggs para sa ganyan is may pa-incubator na natin. So next na gagawin natin is magge-general cleaning tayo dito sa buong backyard farm natin. Magdi-disinfect tayo para sa ganyan is manatiling safe yung mga alaga natin. So mag-aayos-ayos tayo dito ng mga bagay-bagay dito sa loob ng backyard farm natin para sa ganyan is safe yung mga alaga natin. So kung mapapansin nyo, kinulong ko na ulit yung mga breeders natin dyan, pati yung mga native chicks natin, mga native chicken natin, kasi sama na natin paliguan yan. Konti lang naman sila. So nakawala lang yung dalawa na yun, yung isa nating Rhode Island Red. So ayan yung mga bibi natin, pakadami. Bilis magpadami ng bibi. Nasa labas pa yung iba eh. So ayan, bigyan ko muna yung konting tour dito. So ito nila, binago na yung kulungan ng kambing natin. So bumuho kasi yan, dahil sa malilikot nating kambing. Ito may naglilimlim dito na bibe, bumaba lang kumain. So mga parang ginawa na itong bodega ni Papa. So ayan. So ayan yung naliligo na yan mga poultries. Naghahalimhim din yan. So ngayon bibigyan ko na lang kayo ng konting tips and advice based sa experience ko sa mga gagawin natin dito sa ating backyard farm. So yung ginagamit natin nga palang pang paligo sa mga manok natin is itong wash out mga poultry, wash out intense. So yan, ayaw lang mag-focus. So sabi dito sa wash out direction nya, this is good for 10 cocks. O kasi pampaligo to mga poultry na ng mga panabong. So pwede na rin yan sa mga breeders natin ng Rhode Island Red. So 10 cocks sa isang sachet na ganito, meron tayong 10 ml at ihahalo lang daw sa 2 gallons ng tubig. So yung 2 gallons is equivalent to 3.7 liters or almost 4 liters. So dalawa na yung nailagay ko dito, 8 liters yan na tubig. So pag kulakin, meron pa tayo extra na isasama na lang natin. So meron din tayo isa pa ditong timba ng tubig, hugasan ng paa nila bago natin isalang dito para sa ganyan hindi madumihan. So parang partial na banlaw na lang mga kapoltry dito, partial banlaw muna dito para matanggal yung mga putek o yung mga nakapalibot sa kanila. So dito papatayin niya yung mga kuto, gaganda ulit yung balahibo nila sa second na paligo na yan. So yan mga kapoltry. Dito tayo sa mga native chicken natin. So nga pala, ibinaban na natin yung mga sisiw ng bibi na yan. Medyo malalaki naman na yung mga yan. At nangingitlog na ulit yung mga inahin yan. O inahin na yung mga yan mga kapoltry. So dito, ang nandito naman ngayon is yung mga, ayan, yung malalaki na natin na Rhode Island Red and Black Australorp mga kapoltry. So ito yung bagong pisa natin na Rhode Island Red. Ayan mga kapoltry. 10 pa rin yung anak ng mga yan, ng yan. So isasama na rin natin siyang paliguan mamaya. So ayan, meron yung anak ng Brahma natin, yung half Brahma natin. Nandiyan na yung sisiw, napapisa natin doon sa native na cobra. So dito, ito yung una nating lilinisin mamaya. May naglilimlim pa rin tayong bibi dito. Ito naman is mga pugaran. So ganun pa rin yung native chicken na to is itlog ng mga Rhode Island Red yung hinahalim-himan yan. So dito wala pa pang itlog dito. So wala pa naman, pero may nagpupunta na dyan native chicken natin. So ayan. So
ngayon medyo mainit na, pwede na natin simulan yung pagpapaligo sa mga alaga natin para mabilis din silang matuyo. So after natin paliguan, ikukulong natin sila dito. 6 lang naman yung hens natin, tapos 5 yung maliliit, so kasya na sila dito para matuyo sila. Yan sila magpapatuyo. Dito mga ka-poultry, yung cobra, dito nga namisa na siya. So kinuha natin yung napisa niya, tapos pinagpalimlim ulit tayo ng mga itlog dyan. So di ba ang galing niya mga poultry, hindi pa rin siya bumababa, tuloy-tuloy pa rin. At nag-candling ako nun, so meron ng mga buo dyan. So ito mga itlog lang to ng Rhode Island Red natin. Di ba nga sabi ko kasi pinakawalan ko sila, so masansan sila ng itlog, naghanap sila ng mga pugad. Dito naman itlog ng bibi natin yan, naghahalimhim na din. So patuloy lang sa pagdami yung mga alaga natin. Sana gayon din kayo mga ka-poultry. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel at sa ating backyard farm. So kung may advice kayo sa akin na tips, so huwag kayo mahiyang mag-comment mga ka-poultry. At syempre mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para sa gayon mga ka-poultry is madami pa tayo mapag-usapan na video tungkol dito. So dito naman sa dulo, syempre andito yung mga pabo at gansa natin. So ayan sila. So paano mga poultry, set up na natin yung camera natin para makapagsimula na tayong magpaligo ng mga alaga natin. So ayun mga poultry, sisimulan natin dito sa isa nating Rhode Island Red na dark mahogany. So nakakawala kasi siya. So mapapansin nyo ang dumi ng paa niya. So meron pang mas madala dyan mga poultry dahil yung iba nagkakahing talaga sa putikan. So mapapansin nyo yung balahibo niya, puro putik na. So ang una natin gagawin is syempre banlawan yung paa niya dito mga poultry sa tubig na malinis para matanggal yung mga putik. Natin yung mga putik para hindi agad dudumi yung shampoo natin. Wash out. After natin mahugasan, so natanggal na yung mga putik dun sa labas niya. So tsaka natin yan ilulublog ka poultry dito sa wash out natin. So kailangan nakapasok sa loob na balay natin. Para sa guys, matamaan talaga yung dito mga poultry. Check nyo mabuti mga poultry kasi yung loob niyan matagal mabasa yan. So may possibility na doon naka-siksik yung mga kuto. Check nyo mga poultry. So kagaya na yan mga poultry, tuyo pa yung mismo loob. So kailangan natin basta sa kanya. So
ito mga ka-poultry, hindi na ito binabanlawan. Kaya na lang natin matuyo sa letters niya yung shampoo para sa linis. Patay talaga yung ito mga ka-poultry. Sa tingin nyo mga ka-poultries, nabasa na lahat ng feathers niya, pati yung mga nasa loob, is okay na yun mga ka-poultry. Pag nakita nyo, malinis na, pwede na siyang ibilad sa ilalim ng araw dun sa kaninang ipinakita ko sa inyo na kulungan. So mga ka-poultry, hindi ko na isa-isa na ipapakita sa inyo yung pagpapaligo natin dahil baka kasi mahirapan ako kasi wala akong kasamang mag-video mga ka-poultry. So pinakita ko lang itong una para sa guys mag-guide kayo kung gusto nyo magpaligo ng manok. So sana makatulong pa rin kahit paano. So hindi ko na talaga yung isa-isa dahil mahihirapan tayo mga ka-poultry dahil isa lang tayo dito ngayon. So ayun mga ka-poultry, yung advice ko naman is una, ilipin na lang natin, ilublob nyo muna yung mga paa kung madudumi yung mga paa ng mga manok nyo at mga balahibo para sa ganun hindi agad dudumi yung shampoo natin na papaligo nila. Pangalawa is kailangan babasa lahat ng feathers niya pati yung loob para sa guys wala na siguradong pagtataguan yung punto para siguradong patay na mga ka-poultry. At lastly, hindi na binabanlawan itong shampoo na to. So oras na tapos na natin yung mabasa, mapaliguan dito sa shampoo, hayaan na natin matuyo mga ka-poultry. So ito ngayon, tapos na siya, itagdag na lang natin. So again, yung direction naman sa paggamit nitong washout, yung isang pakete na ganito is ihahalo lang sa 2 galon na tubig mga ka-poultry. So ayun, ipapakita ko na lang sa inyo mga ka-poultry mamaya pagka natapos na lahat paliguan yung mga alaga natin. So ayun mga ka-poultry, tapos na nating mapaliguan yung mga yan. Yung ating 3 Rhode Island Red na hens na dark mahogany, yung 3 regular mahogany na hens, yung 2 rooster natin, yung Brahma natin, at yung 5 nating native chicken. So pinapatuyo na lang natin yun. So ngayon hindi na tayo makakatuloy muna maglinis doon sa loob kasi medyo mainit na doon. So babalikan natin ito mamayang hapon. Tuloy, papakita ko na din sa inyo yung pagkatuyo ng mga alaga natin. So yun mga baby natin. So update ko na lang kayo mga ka-poultry. So ayun mga ka-poultry, after ng ilang oras na pagpapatuyo natin sa mga pinaliguan nating manok. So ito na sila ngayon. So ayan, makikintab, yung balahibo. Ayan, parang kapupuwi at kagaganda nila ngayon mga ka-poultry. So mga ka-poultry, ngayon isisimulan natin yung pag-disinfect ng ating mga breeding pen para sa gayon is yung mga bagong baligo natin na alaga ng mga Rhode Island Reds is safe pa rin doon sa kanilang breeding pen. So yung pinang-disinfect natin is tubig lang at saka Zonrox mga ka-poultry. So itong ginagawa natin is based lamang din sa karanasan natin at saka based sa napapanood din natin sa mga ka-poultry natin sa YouTube. So yung ratio ng paggamit ko ng Zonrox at tubig is isang litro ng tubig sa 2 kutsara ng Zonrox mga ka-poultry. So gumamit tayo ng, kung mapapansin nyo yung orange, yun yung automatic na sprayer natin. So yun yung ginamit natin. Pinalabas muna natin yung iba nating alaga mga ka-poultry para sa hindi sila ma-suffocate. So ngayon, ulitin lang ulit natin yung pag-disinfect. Kung nakita nyo kanina, sinimulan na natin, tinry lang natin. Pero ngayon, bubuuin na natin mga ka-poultry.
So ayun mga ka-poultry, medyo ginabi tayo sa pag-aayos dito sa ating backyard farm. So ayan, kung mapapansin nyo, naibalik na natin yung mga breeders natin, yung mga Rhode Island Red natin sa kanilang breeding pen after nating ma-disinfect at paliguan yung mga yan. So dito, ibinalik lang din natin yung rooster ng Black Astrolorp at ipinaris na natin dito yung Brahma natin, yung half Brahma natin. So dito sa pangalawa, sa gitna, ganun pa rin, nandyan pa rin yung mga dark mahogany natin na Rhode Island Red. 4 yan, 3 babae at 1 rooster. So gayon din dito sa ating mga regular mahogany. So ayan mga ka-poultry, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Sana is nakatulong tong video natin sa inyo kung magpapaligo kayo or magdi-disinfect kayo ng inyong mga kulungan. So ngayon mga ka-poultry, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So hanggang dito na lang tayo mga ka-poultry. Bye bye!